Kaya dyan sa kinaso nila kay former President Duterte, masabi ko dyan, ang kapal na mukha mo, Congresswoman Franz Castro, na magshot ka na nga, nakasuhan ka na nga ng kidnapping, pagdadala ng mga kabataan sa kanayunan, sa Davao. Tapos yung presidente natin ng Pilipinas, dating commander-in-chief, na galit sa mga terorista, sa mga kriminal, nagsabi lang ng mensahe dahil galit talaga siya sa mga komunista, affected ka naman ng todo. Alam mo naman kayo talaga yon, di ba? Alam mo, ang sinasabi nila, dating presidente yan, wala nang immunity yan. Ang masabi ko sa iyo, Congresswoman Castro, ina-urge namin si dating Pangulong Duterte tumakbong senador ngayong 2025. Ang nawala lang naman yung title niya bilang presidente. Pero yung pagmamahal ng Armed Forces, ng Philippine National Police at ng sambayan ng Pilipino, kahit ngayong araw na ito, mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Hindi nawawala yon. Kaya kung yun lang hinahanap mo, titulo, papatakbuhin namin yan si dating presidente bilang senador, maging number 1 senator ngayong 2025 para panghampas sa mukha mo bilang kongresista na makakaliwa. Yusek Cardema, sir, any comment daw po, sir, doon sa inihaing kaso ni Representative Franz Castro versus former President Duterte? Mula po ulit kay Sir Daniel Manalastas ng PTV4. Yes, ang masabi ko lang, si Raulo yung congresswoman na yan. Ang kakapal lang mukha. Sila yung makakaliwa. Nakasuhan na nga ng kidnapping dati yan, si Congresswoman Franz Castro. Alam naman natin, sila talaga nagre-recruit, mga grupo nila papunta sa CPP, NPA. Tapos kakasuhan mo yung dating Commander-in-Chief ng Pilipinas nang tinetreaten lang naman ni former President. Naku, naputol si Yusek. Maganda pa naman siya, sabi ni Yusek Oo nga. Di bale, paulit natin. Papaulitin natin yan. Yes, Sir Joel. Ayan po. Nako, balikan. Ayan, Yusek, ulit mo. Naputol po tayo. Ulit, naputol ka, Yusek Ronald, naputol. Yusek? Ayun, Yusek. Medyo naputol po kasi yung sinabi niyo, sir. Sayang nga po medyo passionate pa naman po sana. Okay lang po, pakiulit po ulit kahit nung last part po, sir. Yes, ako masabi ko talaga dyan, si Raulo niyang Franz Castro na yan, kahit kongresista siya. Alam naman natin lahat na sila ang mga makakaliwang grupo na connected sa CPP, NPA. Paano natin nalaman yan? Nandiyan ang lahat ng pruweba ng AFP at PNP through their intelligence reports. Tapos nung nagsalita yung aking kapatid, si Congresswoman Cardema sa Kongreso, pinakita niya sa plenaryo yung mga 50 napatay na kabataan as NPA at kung anong chapter nila, Kabataan Party List, Tuguegarao Chapter, Gabriela Youth, Taft Chapter. Hindi nakapagtanong yung mga kongresista na yan. Hello? Sige, irinig ka rin namin kayo, sir. Yes. Hindi nakapagtanong yung mga kongresista na yan. Saan kayo nakakita na sa 20 years nila sa Kongreso, kahit anong issue sa Kongreso, tanong ng tanong yung mga yan kahit maliliit na bagay na nire-raise ng iba't ibang congressman. Lahat binubusisi ng mga yan. Nung kauna-unahang beses, 3 months ago, na ni-raise ni Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List, yung mga itsura ng mga napatay na NPA na kabataan at kung anong affiliation nila, ACT Teachers, Gabriela, Bayan Muna, Kabataan, nandun yung 3 kongresista na yan, hindi nakapagtanong. Kahit inopen na yung floor for questioning and interpolation. Ngayon, bakit hindi sila makapagtanong? Alam rin nila na totoo yun. Na yung mga namatay na NPA na bata na yon, talagang members nila yon. Hindi sila makapagtanong kasi sinama namin yung 50 magulang ng mga napatay. Naiyak dun sa plenaryo ng Kongreso. Hindi sila nakapagtanong. So, alam ko at alam nating lahat, sila talaga yung recruiter niyan. Kaya dyan sa kinaso nila kay former President Duterte, masabi ko dyan, ang kapal na mukha mo, Congresswoman Franz Castro, na magshot ka na nga, nakasuhan ka na nga ng kidnapping, pagdadala ng mga kabataan sa kanayunan, sa Davao. Tapos yung presidente natin ng Pilipinas, dating commander-in-chief, na galit sa mga terorista, sa mga kriminal,
nagsabi lang ng mensahe dahil galit talaga siya sa mga komunista, affected ka naman ng todo. Alam mo naman kayo talaga yon, 'di ba? Alam mo, ang sinasabi nila, dating presidente yan, wala nang immunity yan. Ang masabi ko sa iyo, Congresswoman Castro, ina-urge namin si dating Pangulong Duterte tumakbong senador ngayong 2025. Ang nawala lang naman yung title niya bilang presidente. Pero yung pagmamahal ng Armed Forces, ng Philippine National Police at ng sambayan ng Pilipino, kahit ngayong araw na ito, mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Hindi nawawala yon. Kaya kung yun lang ang hinahanap mo, titulo, papatakbuhin namin yan si dating presidente bilang senador, maging number 1 senator ngayong 2025 para panghampas sa mukha mo bilang kongresista na makakaliwa.